Hello mga bata, kamusta kayong lahat? Sagutan natin ang inyong module para sa Music 5 Quarter 1, Week 1 and 2. So, ang ginagamit natin ay ADM. Unang markahan, Module 1, ang pinaka-topic sa Week 1 and 2 ay Notes at Rest. So, kikilalanin natin ang mga notes at rest. Ayan, para sa inyong Music 1, ang inyong pinaka-topic ay Notes at Rest. So, meron ditong pangunang pagsasanay o pangunahing pagsasanay. Subukin natin. Isulat sa sagutang papel ang wastong pangalan ng mga sumusunod na nota at rest. Ayan. So, sa una, natatandaan nyo ba to? Ayan. Ang tawag dito ay quarter note. Ayan. Ang quarter note ay sumisimbolo sa mga may tunog. Okay? At ang rest naman, ganito. Ang lahat ng notes ay sumisimbolo sa tunog. At lahat yan ay may kaukulang bilang. Ang rest naman ay sumisimbolo sa walang tunog or pahinga. At pareho yan, ang notes at rest ay may kaukulang bilang. Okay? So, may duration siya ng halaga. Okay, next ay, ito ay 8 rest. Ayan. So, mamaya, titignan natin kung ilan ang halaga niya. Okay? Next, or katumbas na kumpas. Ito ay 8 note. Ayan, alam na alam natin yan. Ito ay half note. Kapag nakakita kayong ganyan, whole rest, dotted quarter note, whole note, half rest, quarter rest, at dotted half note. Okay? So, sa Aralin 1, pagkilala sa iba't ibang uri ng notes at rest. Sa musika, iba't ibang uri ng notes at rest ang bumubuo ng ritmo. Ayan. Ang bawat nota at rest ay may kaukulang halaga, may value, may duration, o bilang ng kumpas. Ang notes ay nagpapahiwatig ng tunog, habang ang rest ay nagpapahiwatig ng katahimikan. Magbalik-aral muna tayo. Ipalakpak ang kumpas sa sumusunod na hulwaran. So, ito ay hulwarang ritmo natin. Okay? Nasa palakumpasang 4-4. Okay? So, bilangan natin. 1, 2, 3, 4. Okay? Ang quarter note na ito ay may sukat na isa. So, nakita natin yung simbolong ito. Ang ibig sabihin niyan ay bibigyan natin ng diin. Okay? So, ganito yan. 1, 2, 3, 4. Okay? Bakit 1, 2, 3, 4? Dahil ito ay nasa palakumpasang apatang sukat ng pulso. Okay? 1, 2, 3, 4. Napansin nyo na yung unang kumpas, yung 1, ang binibigyan natin ng diin. Lagyan ng diin ang unang kumpas. Ayun na nga yung sinabi. Magsimula ka sa ikalawang kumpas gaya nito. O, ito naman. Nasa palakumpasang 4-4 din. Si Filimon, si Filimon, si Filimon, si Pi. Hanggang doon lang. Si Filimon, si Pi. Okay, so yun ang si Filimon, si Pi. Okay, hanggang doon lang eh. Pero kung ano natin yon, kung ating ikukumpas or kung ating ipapalakpak at itunuloy natin, si Filimon, naglakbay sa kagubatan. Okay? Pero dahil hanggang dun lang, si Filimon, si Pi. Okay, bakit? Dahil ito ay may isang kumpas, si. Tapos, Filimon. Isa. Tapos, kalahating kumpas.
city. Ang dalawang kalahating kumpas ay mayroong 1/2. Okay? May 1/2 siya na kumpas. Yung 8th note. Ang 8th note ay may kalahating kumpas, kaya pag pinagsama yung dalawa, may isang kumpas na siya. So, ayan ay apat ang sukat pa rin. Bakit? Yan ay apat ang sukat pa rin. Bakit? 1, 2, 3, 4. Kalahati, kalahating kumpas, plus 3, apat ang sukat ng pulso. So, sabi dito kasi, magsimula ka sa ikalawang kumpas gaya nito. Sagutin natin ang sumusunod na tanong. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ano ang palakong basa ng awit? As sinabi natin yung kanina, ang palakong basa ng awit ay nasa apat ang sukat ng pulso o 4-4. Naipalakpak mo ba ng maayos ang kumpas? Opo. Ayan, dito na tayo sa tuklasin. Awitin ang laron-laron sinta at pagkatapos ay sagutin ang mga tanong na nasa ibaba. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. So, awitin muna natin ang laron-laron sinta. Leron-leron sinta, buko ng papaya, dala-dalay guslo, sisidla ng bunga, pagdating sa dulo, nabali ang sanga, kapus kapalaran, humanap ng iba. So, ano-anong nota ay nakita natin sa awitin? Sagutin natin. Pangalawa, isulat ang pangalan ng mga nota at rest na ating nakita. At letter C, iguhit ang mga nota at rest na katumbas ng pangalan nito. So, nakita naman natin yung bawat nota. Wala akong nakitang rest dito. Ayan, so meron tayong dotted quarter note, 8th note, quarter note. Saan ba yung mga quarter note? Ayan, may quarter note, may 8th note. Ayan, so yun lang yung nakita ko. So, sagutin na natin from A to Z. A to C. Ayan, so yung una ay 8th note or kawalong nota. Letter B, 8th note at kawalong nota. No, 8th note at kawalong nota, quarter note. Ayan, may mga quarter note ako nakita. So, letter C, 8th note, dotted 8th note, tapos 16th note, and dotted half note. Ang nakita natin dyan. Oops, walang dotted half note. Mali yung sagot. Walang dotted half note dyan. Nakita nyo ba yung dotted half note? So, yun lang yung ating nakita. Okay. So, ito ang half note. Ito yung halimbawa ng half note. Okay? So, ang sabi doon, piliin mula sa hanay B ang katumbas na nota sa mga bilang ng kumpas na nasa hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. So, narito yung bilang ng bawat nota at narito naman yung mga nota. So, isulat lang natin kung nasaan yung katumbas na bilang. So, ang 4 ay dito sa whole note. Ayan. So, kalahating kumpas naman ay 8th note. Ayan. So, isang kumpas naman ay, syempre, quarter note. Ang dalawang kumpas ay half note. At ang kapat na kumpas ay 16th note. So, letter D yung, ayan, number 1, letter D, number 2, letter B, number 3, letter E, number 4, letter A, and then number 5 is letter C. Ayan, tapos na tayo sa ating gawain. Next, suriin ang nota o note na nagpapaliwanag ng tunog, haba ng pahinga o rest na nagpapahiwatig ng katahimikan. Ang bawat nota at pahinga ay may kaukulang halaga o value o bilang ng kumpas. Nakalarawan sa ibaba ang iba't ibang uri ng nota at katumbas na pahinga. Nakasulat din ang bilang ng kumpas na tinatanggap ng bawat isa. So, narito yung nota, narito yung mga pahinga, at narito ang bilang ng kumpas. So, alam nyo na yan. So, pag-aralan nyo lang kung ano yung bilang ng kumpas nila. At mabilis nating masusunod yung value niya kapag nasa isang note na siya. Isang stop.
Ayan, para sa pagyamanin, kilalanin ang nota at rest sa awiting Bumalakabuan at isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ayan. Pero bago muna yan, atin munang pakinggan ang awit na Bumalakabuan. Tapos may verse 2 pa siya. May verse 2 pa siya. Ayun. So, ito ay parang love song siya. Bumalaka ay buwan. Okay, so ito yung ating mga nakita na mga nota at rest sa awitin. So, narito yung 8th note or kabalong nota. Pangalawa, may quarter note din. Sige, hanapin natin. 8th note. Ayan, so ayan yung mga 8th note natin. Tapos, yung mga kawalong nota, a quarter note, half note, quarter note, half note, 8th note, kawalong nota, ayun. So, paulit-ulit lang, okay? And so, dito, iguguhit natin yung iba't ibang nota at rest na nakapaloob sa awiting Manang Biday. So, syempre, pakikinggan muna natin yung Manang Biday na song. Para maging familiar tayo dun sa awit habang nakatingin kayo doon sa nota. So, yun ang awit na Manang Biday. So, tukoyin natin yung mga note at rest na nandito. Ayan, so, quarter note, 8th note, tapos, 8th rest, 8th rest, so, yun lang, 8th rest. Ayan, so, may nakita pa ba kayo? Yun lang ang aking nakita. So, tapos na tayo sa gawain sa 2. Ngayon, gawain sa ikatlong bilang. Ayan. Awitin ang awiting Leron-Leron Sinta. Ano ngayon nararamdaman habang inaawit ang awiting ito? So, kakantahin nyo lang ang Leron-Leron Sinta. Maaari kayong kumuha ng tugtog sa YouTube. And then, iguhit ang emoji na nasa ibaba batay sa iyong nararamdaman. Ayun. So, kung ikaw ay masaya, malungkot sa pag-awit ng Leron-Leron Sinta, galit ka ba? So, syempre, masaya tayo sa pag-awit ng Leron-Leron Sinta. So, i-drawing nyo daw. And then, may tanong dito. Mahalaga ba ang nota at rest? Bakit? Kaya, syempre, opo, mahalaga ang nota at rest sapagkat ito ang bumubuo ng ritmo upang ang bawat nota at rest. Sapagkat ito ang bumubuo na ritmo. Ang bawat nota at rest ay may kaukulang value at duration o bilang ng kumpas upang mabuo ang musika at tunog na iyong naririnig. Okay? So, ayun. Tapos na tayo sa gawain 3. Ano-ano ang mga nota at rest? Ayan, balikan natin yung ating pag-aralan kanina. Iguhit ito at
Iguhit ito sa sagutang papel. So, ang mga nota at rest ay, so, ayan, may whole note tayo o buong nota. Alam nyo na yung drawing yan. Whole note, tapos kalahating nota, half note, or hating nota, quarter note, ayan. Tapos, 8th note, at 16th note. Ayan, 16th note. Dalawa ang flag. Ang mga rest naman ay whole rest, half rest, quarter rest or kapat na pahinga, 8th rest o kawalong pahinga, at 16th rest o kalabing-anim na pahinga. So, ang whole rest ay ganito. Ang half rest ay baliktad naman niya. Ang quarter rest, ayan, quarter rest. Ang 8th rest, ang 16th rest, ayan. So, meron siyang ganun. Okay, kumpletuhin natin ang pangusap upang mabuo ang konsepto. Nagkakaroon ng maikli o mahalagang tunog ang isang awitin dahil sa uri ng mga nota na ginagamit. May mga bahagi ring katahimikan at ang ginagamit na simbolo nito ay rest. Ang bawat note ay may katumbas o katapat na rest. Ang bilang ng kumpas na tinatanggap ng nota ay sharing bilang ng kumpas na tinatanggap ng kaugnay na rest. Ayan. So, tapos na tayo sa isa-isip. Ngayon naman, kilalanin ang mga nota and rest sa bawat linya. So, paulit-ulit lang yung ating gawain. So, para inyong matutunan o maging familiar kayo. Na nakikita sa awiting Tiririt ng Maya, ilagay ang sagot sa loob ng lobo at iguhit ito sa inyo sa sagot ng papel ayon sa linya ng nasabing awitin. Ayan, so awitin muna natin yung Tiririt ng Maya. Tiririt ng Maya, tiririt ng ibon, ang huni ng tiyan ko'y tinumis na baboy. Tiririt ng ibon, tiririt ng Maya, ang huni ng tiyan ko'y tinumis na baka. So, ayun. Ano daw yung mga nakita natin? So, nakakita tayo ng quarter note. Meron din tayo nakita 8th note. May nakita rin akong quarter rest. May nakita pa tayo half note. Ayun, no? Half note. Meron pa ba? Meron pa o wala na? So, yun lang yung aking nakita. Kung kayo ay may nakita pang isa, maaari niyong isulat dito sa isa pang lobo. So, wala na akong nakita. Okay? So, next. Ayan, pakinggan ang isang awitin. Ano-ano ang nota at rest na bumubuo sa isang awiting napakinggan. Isulat sa sagutang papel ang pamagat ng awitin at ang nota at rest. So, ngayon, kukuha kayo ng musical piece, no, sa Google. Marami dyan. Ayan. So, iguhit yung simbolo ng nota at rest at ibigay ang halaga nito. Okay. So, sa pangalawa na yon. So, yung una, kukuha kayo ng music piece sa Google. Tapos, katulad ng ginawa lang natin dun sa awit kanina, isusulat nyo kung ano yung mga nakita nyong note at rest. Tapos, sa katapat nun ay ilagay nyo yung bilang ng kumpas niya. So, sagutin naman natin yung letter B, half note. Simbolo ng half note. So, meron siyang dalawang kumpas. Quarter rest. Quarter rest. Ayan. Sige, kayo na bahala mag-ayos. So, ang quarter rest ay may isang kumpas. Ang whole note ay may 4 na kumpas. Ang 16th note, 8th note, 16th note ay mayroong 1/4 na kumpas. 1/4. Ang half rest
Siyempre, merong dalawang kumpas. Yan. Yan, para sa karagdagang gawain, kopyahin ang Venn diagram, isulat sa iyong kwaderno, at ilagay sa loob nito ang nota at rests. Okay, na pareho ng halaga. Okay, so yung whole note, ang halaga niya ay katumbas ng rest. Half rest. Ay, whole rest. Tapos, ang quarter note ay quarter rest naman. Ano pa? Ang 8th note ay 8 rest. Tapos, ang 16th note ay 16th rest. Ayan. So, ganito lang. Pakiayos na lang. Ayan. So, yan ang ating karagdagang gawain. Maaari niyong Ngayon mga bata, maraming salamat. Huwag kalimutan na i-like, share, subscribe ang ating channel para kayo ay updated sa lahat ng video na aking ipapalabas. Ayan. Merong quarter 1 hanggang quarter 4 from grades 1 to 6. Kaya kung kayo may kakilala ng ilangan ng music, maaari nyong i-share sa kanila ang ating channel. Ayan, so may mga bagong upload na rin ako. At kung gusto nyo maging kwentista, maaari rin kayong magpadala ng inyong mga kwento. Ayan, sabihin nyo lang sa akin. Dahil dyan, maraming salamat sa panonood. At magkita-kita tayo. Magkasama din ang week 3 and 4 ng Music 5. Ayan, maraming salamat mga bata. Stay safe.